Yan. Good evening. Good evening mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi. Sa mga kayong panig ng ating bansa na roon mga idol, Mapalusong Visayas, Mindanao, ay bumabati ako sa inyo ng isang magandang gabi. At nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno, shoutout muna sa ating mga idol dyan, lalo na sa ating mga kapatiran sa iglesia, saan man kayong mga lokal at dako naroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang gabi. Lalo na sa ating mga kapatid sa iglesia na kapwa natin, vlogger. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito, mga idol. Pero ang paksa ng ating tatalakayin sa gabing ito, may kaugnayan pa rin ito doon sa ating katunggali na si Ginoong Epifanio Labrador. Dahil sa kanyang mga panunuliksa at pagbatikos sa Iglesia ni Cristo. At para na rin sa kaalaman ng iba pa nating mga idol dyan na hindi natin kapananampalataya, ay nais kong ipabatid sa kanila na tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo ay taliwas sa mga sinasabi ni Ginoong Epifanio Labrador na tayo daw di umano ay mga mamamatay tao, mga kriminal, at higit sa lahat, tayo daw ay kulto. Kung ano-ano mga panunuligsa ang kanyang ipinupukol sa atin bilang mga miyembro ng iglesia. Higit sa lahat, sa ating tagapamahalang pangkalahatan, kay kapatid na Eduardo Manalo. Alam nyo mga idol, lalo't hindi namin kapananampalataya, nais ko lang ipabatid sa inyo na kami mga iglesia ni Cristo kailanman ay hindi dumalabag sa batas ng ating pamahalaan. At kami hubog sa aral, sa disiplina at higit sa lahat sa pakikipagkapwa sa ating mga kapwa-tao. Kaya yung tinutuligsa sa atin itong si Ginoong Epifanio Labrador ay nais kong ipabatid sa inyo na hindi po yan totoo. Kung ano-ano lang ang naiisip niya sa Iglesia ni Cristo na wala namang katotohanan. At para niyong sinusubok ang Iglesia ni Cristo, inaanyayahan namin kayo sa aming mga pamamahayag, saan man dako meron kayong lokal ng iglesia, subukan yung dumalo sa mga pamamahayag at nang pakinggan nyo kung ano ang aral na aming sinusunod. At para mapatunayan nyo sa inyong sarili na ang Iglesia ni Cristo kailanman ay hindi totoong notorious na kagaya ng sinasabi ni Ginoong Epifanio Labrador. EJ, ikaw mag-tricycle ka na ha? Yan, bueno mga idol, tuloy natin ang ating taksa. At sa gabi ito nga, nais kong ipabatid sa ating mga idol dyan, lalo't hindi namin kapananampalataya, na yung itinutuligsa ni Ginoong Epifanio Labrador sa aming mga kaanib sa iglesia ay hindi totoo. Kaya nga, nabanggit ko kanina, kung gusto nyo masubukan ang Iglesia ni Cristo, dumalo kayo ng mga pamamahayag namin para mapakinggan nyo yung aral na aming ipinamamahagi sa aming mga kapwa hindi pa kaanib sa iglesia. Ito si Ginoong Epifanio Labrador kasi, kung kani-kaninong mga tao nakikinig at kung ano mapakinggan niya na masama para sa iglesia, yun ang kanyang tinatalakay. Pero yung mga kabutihan na ginagawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo
hindi niya yun nakikita. Oo. Kumbaga, yung butas ng karayom, nakikita niya. Yung butas ng palakol, na napakalaki, hindi niya nakikita. Parang gano'n ang sistema nitong Ginoong Epifanio Labrador. At sa totoo lang, mga idol, kahit sinong kaanib sa iglesia ang inyong makakaharap, magalang. Hindi barumbado, hindi abusado, at higit sa lahat, hindi lapastangan sa kapwa, lalo sa mga matatanda at mga kababaihan. Dahil nga kaming mga iglesia ni Cristo, sa totoo lang mga idol, sa paniwalaan nyo't hindi, kami ay disiplinado at hindi kami law breaker. Kami ay sumusunod kung ano ang batas ng ating pamahalaan na ipinatutupad. Kaya yung sinasabi niya na mga iglesia ni Cristo ay tarantado o mamamatay tao, wala pong katotohanan yun. At isa yan sa mga ipinaninira nga sa amin. Kaya mga idol, yung mga hindi namin kapananampalataya dyan, sana maunawaan nyo yung mga sinasabi namin sa inyo. Kasi pangunahin na nga kaming katuwang ng pamahalaan itong ating gobyerno sa pagpapatupad ng katahimikan at kapayapaan. Tulad nga nung idinaos na peace rally. May nakita ba kayo sa grupo ng Iglesia ni Cristo na nagbarumbado o nagsisisigaw ng kung ano-ano? Di ba? Wala. Ewan ko nga lang dito kay Ginoong Epifanio Labrador, bakit pumihit ang kanyang utak at tinuligsa niya ang iglesia. Kayong yung peaceful rally na idinaos namin hanggang sa magkahiwa-hiwalay at magbalik-balikan sa kanya-kanyang mga lokal, walang naganap na anumang kaguluhan. O, di ba? Kasi nga kami, mga disiplinadong tao. Dahil kami hubog sa aral tungkol sa kapayapaan. Kaya nga, kung gusto niyong mapatunayan na mali yung sinasabi ni Ginoong Epifanio Labrador tungkol sa iglesia, dumalo kayo sa aming mga pagsamba. Kung may kakilala kayong iglesia ni Cristo at inanyayahan kayo sa mga pagsamba, subukan yung dumalo para malaman nyo kung ano ang kalagahan ng iglesia ni Cristo. At sabi nga niya hindi raw niya kaaway at hindi niya kagalit yung mga tunay na iglesia ni Cristo. Ang kagalit daw niya at kaaway niya yung iglesia ni Manalo. O iglesia ni Kulapong, iglesia na kung ano-ano sinasabi niya. Pero sa totoo lang, iisa ang iglesia. Walang iglesia ni Manalo. Walang iglesia ng demonyo, walang iglesia na kung ano-ano mga pinaparatang niya. Walang katotohanan lahat yun. Iisa ang iglesia ni Cristo. At hindi ang kapatid na Manalo ang nagtatag ng iglesia dito sa atin. Katuparan lang yan ng hula sa Biblia na sinabi ng ating Panginoong Kristo magkakaroon siya ng ibang mga tupa. Sabi niya, meron pa akong mga ibang tupa na hindi sa kulungang ito. Dahil nung panahon ng ating Panginoong Kristo, may iglesia na. Ngayon, ano sabi niya? Meron pa siya mga ibang tupa na hindi sa kulungang ito. O sa manggagaling yung mga tupa na yun na sinasabi niya? Sabi niya, diringgin nila ang aking tinig at magkakaroon sila ng isang pastor, magiging isang kawan. Sa manggagaling yan, sa malayong silangan. Ang sabi nga niya, mula sa malayong silangan hanggang sa kanluran, pipisanin ko sila. Sabi sa hilagaan, bayaan mo, sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga lahi na mula sa malayong silangan para maging isang kawan. Ngayon mga idol, yung katuparan ng hula na yan, eto yan ngayon. Sinulaan yan. Ang ating Panginoong Kristo may sabi niyan. Natupad lang yan sa panahon natin sa pamamagitan ng kapatid na Felix Manalo. Kumbaga siya ang kinatuparan ng hula at kinasangkapan para magkaroon ng iglesia
dito sa Pilipinas. At wala siyang itinatag na Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Cristo nakalagay sa Biblia dahil sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo talaga. Sabi, mangagbatihan kayo ng banal na alit. Binabati kayo ng lahat ng Iglesia ni Cristo. O, di ba? 20:28 ng gawa, sinabi rin. Ingatan nyo ang sarili at ang buong kawan, kayo mga hinirang ng Espiritu Santo, upang pakanin nyo ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. O, di ba? Ngayon, wala namang Iglesia ni Manalong binabanggit sa Biblia. Haka-haka lang yan, ni Ginoong Epifanio Labrador. Kasi mga idol, sa totoo lang, maraming mga kapatid na nasasaktan sa kanyang ginagawa dahil nga sa mga mali niyang paratang. Mabuti na lamang ang iba nating mga kababayan hindi rin naniniwala sa kanya. Oo, kaya nga doon sa mga hindi namin kapananampalataya na nakakapakinig ng mga sinasabi ni Ginoong Epifanio Labrador, gusto nyo mapatunayan sa sarili nyo, dumalo kayo sa aming mga pamamahayag, sa aming mga pagsamba. At doon nyo makikita ang katotohanan. Ganyan mga idol. Kasi sa Iglesia ni Cristo, sa totoo lang, kung totoo yung sinasabi niyang may kriminal, hindi yan pahihintulutan ng tagapamahalang pangkalahatan sa loob ng Iglesia na magkaroon ng kriminal. Dahil nga sa mga kapatiran sa Iglesia, kapag may nagkasala at napatunayan nagkasala, mismo ang Iglesia ni Cristo ang magpapakulong sa ganung uri ng kapatid. At yan itinitiwalag. O, sabi nga sa Biblia, alisin nyo sa inyong hanay ang masamang kasamahan nyo. Pinaalis pinatitiwalag. Bakit? Kumbaga sa isang kamatis, pag nahaluan ng isang bulok, mabubulok lahat yung iba. Yan ang iniingatan sa loob ng Iglesia na may mapahalong isa na hindi marunong sumunod, tinitiwalag yan. O lalo't makakasira sa kabuuan ng Iglesia. Yun ang hindi alam ni Ginoong Epifanio Labrador. At nasa tira ng tira, ngayon, yung ginagawa niyang multo, gumawa siya ng multo ngayon, nagmimilagro na yung multo na ginawa niya. Siya ngayon ang hinahabol. Siya ang unang hinahabol ng multo na kanyang ginawa. Sabi mo pati yung inihain sa kanyang kaso para sa mediation, hindi na sinisipot. Samantalang ang Iglesia ni Cristo na naghain ng reklamo, matik, updated nandoon sa harap ng prosecutor. Walang Epipanyong dumating. Bakit nga? Takot siya Alam niyang wala siyang mapapatunayan doon sa kanyang mga sinasabi. Samantalang yung kapatid na naghain ng reklamo, katakot-takot na patotoo ang ihahayag sa kanya. Kaya mga idol, yung mga idol natin dyan, hindi pa namin kapananampalataya. Meron kayo sapat na isip, meron kayo sapat na kakayahan para magsuri. Suriin nyo. At sa huli, kayo ang magpasya. Di ba? Pinasusuri naman namin ang aming aral, ang aming pinaninindigang pananampalataya. Kaya nga nag-aanyaya kami. Oo, kasi yung sinasabi niya na kulto, kailanman hindi naging kulto ang Iglesia ni Cristo. Dahil ang Iglesia ni Cristo, nabanggit ko na sa mga una kong video, before pa nag-umpisa yung tinatawag na Peace Rally, may dinadaos na panalangin ang bawat lokal na sasama sa idaraos na Peace Rally. At nabanggit ko na yan, kasama ng Iglesia ni Cristo ang Diyos, anumang aktibidad ang kanilang gawin. Dahil yan, hindi gumagawa ng isang aktibidad ang Iglesia ni Cristo nang hindi isinasangguni sa ating Panginoon.
Sinasangguni yan, ipinapanalangin yan, inihingi yan ng basbas. Ngayon, marami rin nagsasabi na nasayang lang daw ang kaisahan ng iglesia sa ginanap na peace rally. Hindi po nasayang yon. Hindi nasayang. Bakit? Tumugon ang lahat eh. Tumugon ang lahat ng kapatid. Sa totoo nga nun eh, kung talagang ultimo mga sa sambahayan eh, dadalo. Eh baka yung buong Luneta, masikip yan. Kaya lang, ang ginagawa ng tagapamahala sa bawat lokal, kung ilan ang miyembro sa lokal, pwedeng hinahati lang yon yung dadalo. Siyempre, hindi naman pwedeng lahat. Kailangan may maiiwan din sa mga sambahayan. Di ba? Diba, sa isang sambahayan, 4 kayo. O 5. Dadalo 3, may maiiwan 2. Kung 10 kayo, dadalo yung 5. May maiiwan 5. O dadalo yung 8, may maiiwan 2. Ganon. Kaya yung sinasabi na walang saysay, hindi po. Kaya lang, ang malungkot lang sa nangyaring peace rally noong nakaraan, yung payo ng ating Panginoon Diyos na binasa ng ministro kung paano masusolusyonan ang problema na bumabangon sa ating bansa. Yun ang hindi natupad. Dahil na rin sa kagustuhan ng mga tao na ayaw pasakop doon sa tinatawag na pagkakaisa. Ano ba, tama? Yung pagkakampi-kampi matapos ang peace rally ng Iglesia ni Cristo, nanatili yun. Oo. Di ba binanggit na nga sa Biblia yung pagkakampi-kampi hindi sa Diyos. Kanino yan? Sa Diablo. O ngayon, masakit tanggapin na alipin sila ng Diablo, pero yun ang totoo. At yun ang nangyari. O, di ba? Hindi natupad yung kagustuhan ng Diyos na binasa sa Biblia ng ministro. Na dapat yun ang dapat matupad. Yung pagkakaisa. Kaya lang talaga, hindi natin masisisi yung mga kababayan natin na may mga sariling prinsipyo at may sariling paniniwala. Kanila yun eh. Pero importante, kaming mga Iglesia ni Cristo, nagkaisa. O, di ba? Yan lang, idol. Tapos, isa sa kinasangkapan ng Diablo, itong si Ginoong Epifanio Labrador. Bakit? Nasilip niya yung sistema ng kapatid na Marcoleta. Oo, yun ang nasilip niya. Sabi ng Diablo, yung kapatid din na sa iglesia, si Marcoleta. Yun ay pinasok sa isip ni Epifanio Labrador. Di ba? Isipin mo, wala namang tinalakay doon sa sinabi ng kapatid na Marcoleta tungkol sa politika. Wala eh. Tungkol sa impeachment lang yung tinalakay niya. Ginitalye lang niya yung mga pangyayari. Pagdating kay Epifanio Labrador, iba. Ibang pumasok sa kanyang isip. Bakit nga? Nga eh. Pinupulaan niya ang Iglesia ni Cristo, Iglesia raw ng Diablo, Iglesia ng demonyo, pero hindi niya napansin siya ang kasangkapan ng Diablo para kalabanin ang Iglesia. Di ba? Kumbaga, yung pangyayari, baliktad. Siya ang alipin ng Diablo, binibintang niya sa Iglesia. Di ba? Mga kapatid, tama ba? Siya ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Pagkatapos, babaligtad rin niya ang pangyayari. Tama nga rin yung nakalagay sa Biblia. Ang Diablo sinungaling. Walang katotohanan. Manlilin lang, mandaraya. Nasa Biblia yun eh. So, anong nangyari kay Labrador? Dinaya siya ng Diablo. Sa tanggapin niya't hindi, yun ang katotohanan. Kaya siya nagkaganyan. Sa ibang talata pa nga, sa ibang pinuspos ni Satanas ang kanyang pag-iisip.
Di ba? Tama mga kapatid? O kaya yung mga hindi namin kapananampalataya sa iglesia, pag-aralan nyo yung mga sinasabi ni Epifanio Labrador at yung mga sinasabi namin bilang mga iglesia ni Cristo. Pagkumparahin nyo kung alin ang nasa katotohanan at alin ang nasa kasinungalingan. Sabi ko na nga sa mga ano ko pang pagbablog, sinabi ko na kasama lagi ng Diyos, ng Iglesia ni Cristo ang Diyos dahil sa mga panalangin. O, di ba? Kaya lang, kumbaga sa isang pelikula, sa isang palabas, pag walang kontrabida, wala nga naman saysay, pangit, di ba? Kung puro na lang bida. O. Kung magiging bida iglesia at walang kontrabida, wala. Kaya, may kontrabida lalabas talaga. Sa bawat kasaysayan talagang nangyayari yan. May sumasalungat. At yung lahi ni Judas, hanggang sa ngayon, lumalaganap. Maraming Judas. Di ba? Maraming nag-Judas. Yan yun. Kaya yung mga patuloy sa pagkakabahabagi, pagkakampi-kampi, sana mga idol, kung nandiyan kayo sa ganyang kalagayan, bumaliktad na kayo, tumaliwas na kayo. Pumihit na kayo, huwag kayong paalipin sa dyablo. Dahil yung pagkakabahabagi, sinabi nga sa Biblia, hindi yan sa Diyos. Sa laman at sa dyablo yan. Di ba? Kasi yan ang ayaw ng dyablo na magkaroon ng pagkakaisa eh. Gusto ng dyablo talagang watak-watak eh. Paghihiwalayin talaga niya eh. No. Pero ang Iglesia ni Cristo, ano man ang mangyari, hindi yan magwawatak-watak. Tandaan nyo mga idol. Hindi magwawatak-watak ang Iglesia. At alam na ng buong Iglesia ni Cristo ang mangyayari bago magwakas ang sanlibutan. At talagang mangyayari ang mga bagay na ganyan bago dumating ang kawakasan. Dilitaw, sabi niya, ang mga swail. Binanggit nga sa Biblia yan, ang ugali ng mga tao magiging palalo. O walang turing. Mga mabalasik. Ganyan, nakikita natin sa panahon natin ngayon, may mga taong ganyan. Maibigay sa salapi. Ganon. Ay ang Iglesia ni Cristo, palibasa hubog sa aral, alam na kung ano mangyayari bago dumating ang kawakasan.